Yun! What's up mga ka-idol? Kumusta na po kayo mga ka-idol? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. So ngayon, nandito po kasi yung harapan upang magbahagi na naman ng isang munting kaalaman tungkol naman po sa pagtatanim ng kamote mga ka-idol. So marami po kasi ngayon na nagtatanim ng kamote, hindi po sila makapagpalaman or lumaman man ay kakaunti. So yun na po ang ating ibabahagi sa inyo mga ka-idol. Yung experience ko lang po mga ka-idol, yung aking ibabahagi sa inyo sa pagtatanim po ng kamote, dahil hindi naman po ako eksperto. Ayan, hindi po tayo eksperto, mahilig lang po tayo magtanim mga ka-idol, kaya yung mga experience natin ay doon natin na kukuha yung mga technique sa pagtatanim ng kamote. So ngayon mga ka-idol, bago nga pala ako magsimula sa ating topic, ay nais ko nga pala magpasalamat sa ating mga solid na supporters dyan, na kahit anong content ang ating i-upload sa video ito ay walang sawang sumusuporta pa rin sa ating munting channel. So ayun, salamat mga idol, ayos. So ngayon mga idol, sisimulan na po natin yung ating topic sa araw na ito. Paano nga ba magtanim ng kamuti na marami ang laman? So simulan na po natin, huwag na po natin patagalin. Let's go mga idol. Ayun mga ka-idol, so una po sa lahat, sa ating simula sa pagtatanim ng kamuti ay kailangan po yung sa land preparation mga ka-idol. Yun, pinakamahalaga sa lahat yan, yung sa lupa natin pagtataniman mga ka-idol. Kailangan po nating i-check yung lupa kung kumpleto ba yung nutrients na nasa kanyang lupa or taglay ng lupa. So yun, dahil kahit anong klaseng pagtatanim po ang gawin natin, kung yung lupa po natin ay payat or tigang, so walang nutrients, walang makakain po yung tanim po, kahit ano pong klaseng tanim yan, lalo na po sa pagtatanim ng kamuti. So may tendency po na hindi lumaman yung ating kamuti dahil wala po siyang makain at walang nutrients yung lupa. So yun, pinaka number 1 po yun. Kailangan po nating i-check yung lupa kung anong nutrients ang kailangang kumbagay, anong nutrients yung taglay ng lupa. So yun, dahil yun po ang una nating gagawin, i-check yung lupa kung matababa or payat or tigang, para magawan po natin ng solusyon. Dahil marami pong nagtatanim na basta lang magtanim or ibugsok yung pananim ay okay na. So hindi po ganun ang pagtatanim ng kamuti, dahil po ang kamuti ay yung mismong ugat po ang nagiging laman. So ayun mga ka-idol, yun po number 1. Tsaka number 2 mga idol, ang kailangan po ay yung ating variety ng pananim na kamuti. Dahil po sa inyong kaalaman mga ka-idol, hindi po lahat ng kamuti ay lumalaman. Dahil yung iba po dito na variety ay panggulay lang, so hindi po talaga lumalaman kapag panggulay lang. Ang lumalaman po kasi yung kumbaga yung nabibili po natin sa palengke na mga laman, kung wala po tayong pananim, yun po yung pwede natin gawing pananim. Ilagay lang po natin sa lupa, ilagay po lang natin, tapos tutubo po yun. Yun po yung paparamihin natin, dahil ganun po ang ginagawa ko. Dahil wala po akong pananim na kamuti, so ginawa ko po ay bumili na lang po ako ng kamuti, yung mismong laman, at pinaugat. Tapos sisibol po yun, yung laman na yun. Tapos hanggang dumami na po. Yun po ang gawin nyo para magkaroon po kayo ng pananim na kamuti. So ngayon mga ka-idol, ang ibabahagi ko naman po, so wala naman pong mali sa pagtatanim ng kamuti, dahil bawat probinsya, bawat lugar ay may kanya-kanya pong klaseng ng pagtatanim. So pag pumunta po kayo ng Bisaya, iba po yung pagtatanim doon. Pumunta po kayo ng Quezon, iba rin po yung pagtatanim. Sa Mindanao, iba rin po. Kung sa pong lugar, iba't iba po ang klase ng pagtatanim. So lahat naman po yan ay tama, okay lang po yan. So ang ibabahagi ko po sa inyo sa araw na ito, yung pagtatanim ko po. Yun, dahil yung ugat po kasi ang nagiging laman. So pag maraming ugat, marami ang laman. So yun mga idol, bago po natin itanim yung kamuti, alisin po muna natin yung mga sobrang dahon.
Dahil maari po itong mabulok kapag ibinaw natin sa lupa at ma-contaminate yung ating mismong puno nung kamuti. Maari pong mabulok yung puno ng kamuti na maging sanhi na mamatay po yung kamuti. So ayan, tanggalin lang po natin yung mga sobrang dahon at yung mga ugat na tumutubo. Ayan. Pag naalis na po natin yan, sisimulan na po natin na ibaon sa lupa. So sa pagtatanim mga ka-idol, yung sa aking pagtatanim ay ating uhukayin yung lupa tulad yan. Kapag nakaplat, uhukay lang po tayo. Tapos bago po natin ibabaon yung kamuti tulad yan, kailangan po mga ka-idol pahiga. Dahil po yung nagiging laman dyan yung ugat. Pag nakahiga po kasi mga ka-idol, dito lalabas yung mga ugat. Ayan, sa bawat buko mga ka-idol, bawat buko nung dahon, diyan po lalabas yung mga ugat. Kaya pag ipinahiga po natin yung pagtatanim na ganyan, mas marami po yung ugat na lalabas doon sa puno na magiging laman. Ayan mga ka-idol, kuha lang po tayo ng mga 3 or 4. Kailangan mga ka-idol, paikis po yung ating pagtatanim. Ayan, tulad yan mga ka-idol. Tapos yung pinakadulo mga ka-idol ng kamuti, kailangan yung direksyon niya papunta doon sa mismong plat, para doon siya pupunta kapag humaba na. Titingnan niyo po kung saan papunta yung mismong talbos yung kamuti. Ayan. Dahil pag humaba na po ito mga ka-idol, ibabaon pa natin sa lupa yan para magkaroon din ng ugat, maging laman. Pag ganyan na mga idol, tatabunan na po natin. So yung pagtabon po natin ay wag masyadong malalim. Dahil mahirapan na po siyang lumaman kapag masyadong malalim. Kailangan sakto lang mga ka-idol. Ayan. Dahil kapag humaba na yung mga ka-idol, kapag tumubo na, atin pa yung dudukalin yung lupa. So lalalim ng lalalim yung puno nung kamuti. Ayan. Kailangan sakto lang mga ka-idol. Kapag ganyan mga idol, medyo lumalabas yung pinakadulo, ibabaon nyo lang po pailalim. Ayan. So ganyan ang magiging itsura nyo mga idol. Ganyan pa magiging itsura nung kamuti natin pagkatapos nating itanim. Itong dulong ito pupunta po dito sa plat. Tapos kapag humaba na, mga 1 dangkal lang haba, mga 1 dangkal po yung haba nya, natin na pong ibabaon ulit sa lupa. Tapos tatabunan natin para magkaroon po ng ugat ulit. Ayan. After 2 weeks mga ka-idol, yung tanim na kamuti ay mabubuhay na. So ganyan na magiging itsura ng mga ka-idol. Medyo mahaba na at saka buhay na siya. Kung mapapansin nyo, yung puno niya mga idol, ayan, may mga ugat. Isa pong sinyalis yan na magiging marami yung laman ng inyong kamuti dahil maraming ugat. So subaybayan din po natin kung tutuloy po yan. Tapos kapag ganyan na mga ka-idol, ayan, pag ganyan na, medyo may mahaba na, ito po yung sasabi ko na kailangan po nating ibaon sa lupa ulit. Dahil yung puno po niya nandito. Ayan. So nandito na po siya, mahaba na. Yung part na po na ito, itong parting ito, ibabaon po ulit natin yan sa lupa. Dahil mapapansin nyo po, ito, ayan, may ugat na rin po. So bumabaon na siya sa lupa. Oh. Bumabaon na. Yan po ay magiging laman din. Kaya kailangan tabunan po natin. Mas maganda ay hukayin po muna natin bago natin ibaon. Para mas maganda ang pagkakatabon mga ka-idol. Ayan. Tapos pag nahukay na po natin, ibaon po natin dyan. Tapos lagyan po natin ng lupa. Ayan. Ganyan lang pong gagawin natin sa ating kamuti mga ka-idol para maging malaman or marami ang laman. Ayan. Tabunan lang po natin yan para dumami po yung ugat. So i-update ko na lang po kayo sa pag-harvest nito after 3 months, kasi 3 months po itong kamuti na ito.
bago ma-harvest. Ayan. Dahil po yung mga nakarakong video ay hindi ko po na-harvest, gawa po ng tayo po ay nagpunta ng Maynila. So hindi na po natin na asikaso yung tanim natin dating kamuti. Ayan. So naghahanap po sila ng update. So ngayon lang po tayo mag-update mga kaidol sa kamuting ito nating bagong tanim. Ayan. Ganyan lang po mga kaidol. Kailangan lang po pag humahaba na, ayan, ito po yung tanim yan. Hanggang doon po yan. Mga nakaplat. Kapag humahaba na po, atin lang pong ibaon ng ibaon. Ayan. Para maganda naman po yung harvest natin. Ayan mga kaidol. Ito po ay bagong tanim natin. 2 weeks na po ito. Simula po nung itinanim.